Nananawagan si Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Pablo Virgilio Cardinal David na lagyan ng gobyerno ng mga karampatang control ang payment systems sa online gambling. Yan po ay para hindi madaling mapasok ng tao ang pagsusugal online. Sa pahayag ng CBCP, isang malaking skandalo umano ang pagiging karaniwan na ng sugal, lalo na sa mga kabataan at mahihirap. Hindi raw dapat maging bulag, pipi at bigi ang pamahalaan, mga negosyante, paaralan at maging ang simbahan sa pinsala ng online sugal. Panawagan din nila sa advertisers at media na huwag umanong i-romanticize at tila konsintihin ang sugal. Ipakita raw dapat ang totoong epekto nito. Kaugnay po niya, naghain si Senator J.V. Ejercito ng panukalang ipagbawal ang e-wallets na nakakonekta sa online sugal. At para po sa detalye mula sa Senado, sa Pasay City, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano pa ba ang sinabi dyan ni Senator J.V.? Ruth, naniniwala raw sa Senator J.V. Ejercito na mas malala ang problema sa online gambling kesa sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Mga Pilipino raw kasi mismo ang tumataya at umano'y naa-addict pa rito. Sa paghahain ng panukala ni Ejercito kanina, partikular niyang isinusulong na wag na magamit pa ang e-wallet sa pagtaya sa online gambling. Nagiging madali daw kasi ang pagtaya sa online sugal gamit ang e-wallets na ito. Pero bukas daw ang senador na kung magpapatuloy ang malalang tayaan sa online sugal ay pwede na raw siya niyang isulong ang pagpapaban kung dito. Mas mainam din daw kung maglalabas mismo ng executive order ang Malacanang para partikular na pagbawalan ng e-wallets na magamit sa tayaan ng online sugal. Habang wala pang batas kaugnay sa paghigpit sa online gambling, sabi ni Senator J.V. maaring kumilos na ang National Telecommunications Commission para pigilan ang e-wallets na magamit sa pagtaya. Pakinggan natin, Ruth, ang naging pahayag ni Senator J.V. Ejercito. Thank you. For the youth, no, doon ako na babahala din. So, if this does not, if we did not regulate, naisip ko regulation muna because yung po mga e-wallet apps, no, parang nagiging enabler po sila kasi ang dali tumaya sa mga online gaming apps through GCash and other e-wallet applications. So, kung mare-regulate natin yon, siguro malaking maibabawas, no, sa mga tataya. Rumus na agad ang sinabi ng Malacanang na bukas ito sa suhestyon na buwisan ng online gambling. Bagay na gusto naman daw aralin ni Senator J.V. Ejercito para makita kung sapat ba ang makukuhang kita sa nasabing sugal sa gitna ng social consequences na iniiwan nito sa mga kababayan nating naglalaro nito. Ruth? Mean, ilan na rin yan, ano, sa mga proposed bills na gustong mas higpitan itong online gambling. Pero yung isa pa yung inihain ni Senator Big Zubiri, total ban eh. Meron pa ba siyang suporta dyan or may iba pa bang naghain ng halos kapareho niyan? Ruth, parang kasi ang gusto lang mangyari, for example, ni Senator J.V. ngayon, sisimulan sa paghihigpit ng regulasyon. Pero open din si Senator J.V. na in case kahit higpitan yung doon sa online sugalan at maging malala pa rin talaga yung kaadikan ng ibang mga kababayan natin dito, bukas din siya talaga na todo na talagang i-total ban itong online gambling na ito. So meron makukuhang suporta pa rin si Senator Mig Zubiri para doon sa total ban ng online gambling rules. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.